Pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagalit ang mga Pilipino sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte itinanggi ng palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report. Sana tinanong niyo siya, gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig, ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Sagot ito ng Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na nagalit umano mga tao sa sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto at dinala sa International Criminal Court isang taon na ang nakalipas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi masasabing galit ang lahat ng mga Pilipino, lalo't marami ang masaya na nabibigyan na ng hustisya ang mga biktima ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Ginawa lamang din niya ito ng mga Pilipino dahil wala silang nakamit na katarungan sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Samantala, sinagot din ng Malacanang ang banat kahapon ng kapatid ni VP Sara na si Davao City Representative Paulo Duterte na sinuklian ni PBBM ng pagtataksil ang ginawang pagpapalibing ni dating Pangulong Duterte sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ito naman po ay naaayon sa batas at nagkaroon din po ng desisyon ang Supreme Court dito. At naibalita na rin po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Jairus, Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News.